Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Newswatch. Napakagandang panukala ni Senator Amy Marcos na makakatulong sa taong bayan. Senator Marcos suspend salary deductions. Justin. Senator Amy Marcos calls on SSS, GSIS, Pag-ibig, and PhilHealth to temporarily suspend the collection of contributions and loan payments amid the state of national energy emergency. So sabi ng senadora, the crisis in gasoline and crude oil adds to the daily burden of every Filipino, especially our workers. It is only right that we give them at least a month or more of relief in paying their obligations. Yan ang payag ng senadora. Sabi niya, let us suspend salary deductions for now and release their wages in full so that they may somehow keep pace with the galloping rise in the cost of living. Wow! Ang galing naman. Ito yung wise move ng mga presidente sana. Yan sana ang dapat yung mga ganyang solusyon nanggagaling kung hindi man sa presidente, sa kanyang gabinete. Di ba meron silang crisis committee or uplift. Yung uplift po, meaning unified package for livelihood, industry, food, transportation. Walang nakaisip ng ganyang solusyon. Ibig sabihin, ang administrasyong Marcos, nakatutok lang sila sa ayuda. Ayuda. Mayroon akong nabasang post, isang ordinaryong mamamayan, I think, Jaime Rica Frente ang pangalan niya. Post ito Mahal na Pangulo, hindi namin kailangan ng ayuda. Kailangan namin ng trabaho. Sabi ng isang mamamayan. Nasanay na sila sa ayuda. Parang kung makapagbigay sila ng ayuda, nakagawa na sila ng napakaganda. Itong administrasyon ito. Tuwan-tuwa ang Pangulo. Siya mismo ang nagbibigay ng ayuda. Napakababaw yung kanyang level of solution sa problema. Ito, pag naisakatuparan itong panawagan ni Senator Amy, ang laking, magkano ang deduction sa PhilHealth? Malaki yan eh. Alam ko, sobra libo. Then yung mga loan, halos lahat ng mga government employee may naka-loan yan. Kung may loan ka sa Pag-ibig, magkano ang yung monthly? 2,000, 3,000 plus. O at least, may yan. Yung mga workers naman, sa mga private, yung mga loan nila, pag na-stop yan, kasi temporary lang ito eh. Habang ongoing pa ang krisis. Ang isang pamilya, pag kinat off lahat yung mga deduction sa salary, baka may maipon na 5,000 plus. At least, hindi na mahirapan yung pamilyang Pilipino. Bright talaga itong Senator Amy, manang-mana sa kanyang ama. Silang magkakapatid, sinasabi, ang pinakamatalino si Senator Amy. Mana sa ama. Nag-graduate siya ng law sa University of the Philippines. Magkaklase sila ni Attorney Rowena Guanzon. Kaya best friend yung dalawa na yan.
Problema lang, hindi kumuha ng bar. Hindi na nag-take ng bar si Senator Amy, kaya hindi siya tinatawag na attorney. Kaya lang, kung talino, matalino. Madiskarte. Ano ba yung kanya ano? Pag Amy, may solusyon. Nag-iisip eh. Ang kanyang kapatid, ang solusyon niya, ayuda. Alayo, hindi pang presidente. Ang solusyon ng kanyang kapatid, reporting. Ano ba yan? Trabaho ba yan ng presidente mag-report? So, may sasakatuparan kayo ito. Again, it depends on the executive. Kasi ang senadora, wala man siyang kapangyarihan na i-direct itong mga PhilHealth under ng executive. Yan, Pag-ibig, SSS, GSIS, ano pang mga kontribusyon. SSS, GSIS. Tingnan nyo ang comments ng taong bayan. 55,000 nag-react, 28,000 ang nag-like, 24,000 ang nag-love, 1,300 ang nag-care. O lahat, walang tumatawa. Ganito ang yung isip presidente. Rhea dyan, isali nyo na ang income tax total ni income tax. Wag na muna. Total, ninanakaw lang naman. Hansel Samera, it is good to suspend the collections, but please clarify what will happen after the crisis. Hindi, balik. Simple man lang ito. Kung 5 months itong crisis na ito, wala mo ng deduction. Ganun lang. After the crisis, mangulik taon ulit. At least, yung panahon ng crisis, buo yung sweldo ng manggagawa. Ganun lang. May isa katuparan ba? Depende na sa presidente. Kaya lang, salamat kay Senator Amy na nakaisip itong mungkahi na ito. Wise move talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una si Angkol ang natagaan og gero. Salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Angkol ang gero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. O karon muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko rin. Makita gid nato nga kuan na gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon ani ang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay kortahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Awa tama wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Kol? Mais Mais lang. So gabasok lang gyapon. gabasok. So naa kay estudyante Kol wala? Na Pila ka buok imong estudyante? duha. Duha. So unsa na yung mga grade? Grade 5 o grade 6. Grade 6 o grade 5. So kuan gid Kol ba? Taman lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Taris mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon Kol. Salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin. Oo nga kuan. So naa pa kay asawa karon Kol? Nagluto man siya nagpro na pas hindi na to siya mag. Oo, so nakalakaw siya. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oh. Oo. Ora.
So nagpasalamat si Angkol sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Kol. Salamat.